Patay na ang Pinoy Comics. Hi, I'm RH Kilantang at ito'y Usapang Comics lang. May mga nagsasabi noon hanggang ngayon na nag-decline daw ang Pinoy comics industry bandang 1990s sa mga dahilan tulad ng mababang sales at pag-decline ng interest ng mambabasa nito. Kung ako naman ang inyong tatanungin, ang sagot ko lang naman, ito ay dahil bumagsak na din ang mga Pinoy comics titles na nakatawid ng ibang medium. Isipin mo ito, mula taong 1951 hanggang early 2000, 16 comics titles pa lang ang nakatawid mula comics papunta ng pinilakang tabig. Ito ang Bagwis, Barok, Bonjing, Captain Barbel, Darna, Jezebel, Hagibis, Kengkoy, Lastikman, Maruha, Panday, Pedro Penduko, Ukala, Zuma at Jaja Jaturna. O diba, sa tingin ko, ang comics ay parang Bold Star. Parang Bold Star kasi ito ay madalas na ini-enjoy habang ikaw ay mag-isa sa iyong kwarto. Parang Bold Star ang comics noon kasi hindi mo maipagmalaki na nangongolekta ka ng comics. Minamaliit noon ang pagbabasa ng comics, isang topic na magandang pag-usapan sa iba pang episode. Tulad ng isang Bold Star, para siya ay tanggapin ng masa, ay kailangan niyang tumawid ng ibang larangan ng entertainment para maging kagalang-galang. Tulad ng TV hosting at yung usong-uso ngayon, ang maging isang social media influencer. Tama, ang comics para mamayagpag ay dapat itrato na isang Bold Star. Kailangan niya tumawid ng ibang medium para lalong mabuhay at makilala sapagkat tanggapin na natin ang katotohanan na hindi naman lahat ng tao ay mahilig magbasa ng comics. Bakit nga ba Bold Star ang naisip kong gamitin na analogy para sa topic na ito? Ito ang sagot ko dyan. Where Bold Stars Go to Die. Sulat ni Jerry Alan Gillan, iginuhit ni Arlan Esmeña, published 2009, mayroon itong 34 pages. Ito ay kwento ng karanasan ni Daniel kung saan siya ay biglang napunta sa isang malapantasyang lugar kung saan nakita niya ang mga yumaong Bold Star ng dekada 80. Dito rin niya nakita ang kanyang hinahangaang si Ana. Kakaiba ang pagkakasulat ni Jerry dito. Hindi ito tulad ng Elmer or Wasted na gritty and angsty. Ipinadama niya sa comics na ito ang epekto ng Bold Star sa overall psyche ng isang lalaki. Ang mga drawings naman ni Arlan na magpapaalala sa iyo ng art style na nauso noong 1970s. Ang librong ito ay nagsisilbing portal sa isang panahon na alam mong malayong-malayo na pero damang-dama mo pa rin. Importante ang graphic novel na ito. Hindi dahil ito ay nagpapaalala sa ating mga pantasya, kundi dahil tulad ng mga yumaong Bold Stars, ang comics para mabuhay ay kailangang mapag-usapan at kailangang mapagkwentuhan. Ito ang isa sa mga ikinaganda ng comics. Ipinagbubuklod nito ang mga tao at nabibigyang importansya ang mga bagay-bagay na tipong katang-isip lang at minsan pa nga hindi nire-respeto. Nai-imagine ko si Jerry and Arlan nag-uusap habang nagkakape. Nagkwekwentuhan sila tungkol sa kanilang mga paboritong mga Bold Stars. Tatawanan sila, may inspire. Tapos bigla na lang maisa sa kanilang magsasabi ng, tara, comics.